Maghanda na ng mahiwagang apple juice at makitambay sa mga yotits dahil walang bawal pag-usapan sa masarap na kwentuhan. Wag Po! Mga yotits, narito na ang mga balitang pag-uusapan natin. Kahit sumigaw pa sila ng Wag Po! Tulog na bang mga bata? Usapang Philippine Craft Beer ngayong Salamat Jesus at Biyernes ulit. Makakasama ng mga paborito niyong mga tito, ang direktor ng Philippine Craft Beer Community. Mga yotits, take it away! Napakahirap ng trabahong to, Ed Lingaw. Oo nga Nakapagod. Para sa bayan. Para sa bayan Para at sa bayan. na demokrasya, gagawin natin, iinom tayo ng Inspired by the hustle. Ego trip. Ego trip pala. India Pale Ale, Ego trip yun. Ego trip. IPA. Alright, welcome po sa programa. Rap zone. Wow. Ano kaya yan? Welcome po sa programang Para sa Tito. At Mula sa mga tito at higit sa lahat para sa inyo, ito pang programang Wag Po. Alright? Nakikita niyo po, kagabi ay kasama po nila ang isang napakagandang dalaga. Huwag ka tumuro sa akin. Sexy. Doon ka tumuro kay Maniwags. Ngayon, sexy din ang kasama natin. Nagseseksi ang mga bote ng beer. beer. Opo. Kasi ngayong gabi, ang simula po ng tinatawag na Philippine Craft Beer Festival na kasalukuyan nangyayari po dyan. Kapit-bahay lang natin, no, sa Greenfield Parking. Sa Mayflower Parking po ng Greenfield District. Pwede lakarin. Dapat pala, doon tayo nag-live, no? Doon tayo nag-live. Actually, may makakausap tayo mamaya ang ating mojo na si Kayla Makantan na magre-report siya sa mga nangyayari po doon. Ayun. Alright. Ano nga ba ang craft beer? Anong kaibahan nito sa nabibili natin sa mga suking tindahan? Malalaman po natin. Pero mas yan mahal mamaya. siya. Bukod ron, ano ba kaibahan pagdating sa lasa, sa parang tama? parehas lang ang lasa. Ay, tama, is itsura. Yan. Tito Jerwin, palamigin mo muna yung iba-iba. Ito kaya. Saan mo ibababad? Doon na lang, kasya ba? Ano to? Bago to ah. Hindi Ito natin talaga. niyelohan ha. Hindi niyelohan dapat ang beer. Bakit dapat hindi dapat yelohan? Bakit? Edlenggaw? Madadalyod ba? Correct. Ayun ba yung dahilan? May Madadalyod? isang German akong kausap dati, sabi niya. Mortal sin. Hindi kasi malamig yung Red Horse na inom ko nun. Hindi ba, pag hindi malamig yun, medyo... Papang. So wala akong... Akala ko hindi niya ako nakita. Hindi. Po ni Sir Joby. Uy! Uy, nga pala. Happy birthday, Joby! Nga pala si Hobinal. Segue na ako dapat doon. So tayo ay iinom para ipagdiwang ang kaarawan bukas ni Tito Joby Francisco. Paano pa rin pangingin? Research to, research. Research. We're doing research. Ayan. Sige nga. Sa ngalan ng pananaliksik. Okay. Amuin mo dapat muna. Oh. Kamusta? Kaya pala may happy birthday. Ito si Drop Zone, no? Ay, happy Ay, hindi. birthday! Ito si Ego Trip. Happy Father's Day. Oh, kasi Happy Father's Day sa Sunday. Sunday. So kita mo, maraming dahilan para uminom sa gabing ito. Hindi mo tayo father. Father Manny. Father Ed. Father yan. Oo. Nomini Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Exorcist. Oh, yan! Father Melvin. Father Melvis, Ah, Panginoon na Melvin. nanonood. Oo. Okay. Cakes and cookies ay galing po sa parents ni Aaron. Sila Tito Ron and Tita Ronnie. Tito Ronnie at si Tita Abby. Yan, salamat po sa mga cookies. Napakasipag po ng anak ninyo, Tito Ronnie and Tita Abby. Yan. Alright, at para kay Jovi, Happy Father's Day. Kay Jovi ba talaga galing to? Kay Jovi. Baka para kay Jovi yan, hindi kaya? O umangkas lang si Joby dun sa padala ni Tito Ronnie. Father's Day. Father's Day nga. O sa lahat ng mga tatay Talaga may po cooler. dyan. Ayun! Talaga nagdala ng ulan. Yan ang reinforcement Ano talaga, di ba? yan? Cooler. Kay Jeron po, hiniram ko na. Very good. Yan. Palamigin ang mga kailangan palamigin. Oo.
Sige, Jer, habang Matindi talagang- nagpe-prepara kami ni Tito Ed at Matinding research tsaka reinforcement at resourcefulness ang yan. pinapakita. Huwag mo muna galawin itong mga nandito, Jer. Kumbaga, Tayo nandun sa baba. yung mga nasa baba, yun ang palamigin mo. Ayan. Ay, yung pera pala sa likod eh. Mukhang sumesafety na ang mga boys natin. Anyway, ito po ang programang Wag Po, gaya po ng nabanggit natin. Ang programang sa ngalan po ng pananaliksik ay susubukan ito ang mga inumin na ito. Para lamang sa inyo. Opo, ano nga ba ang craft beer? Ano kaibahan nito sa regular na beer? Diba? Sa akin, pare-pareho lang yan. Nakasing. Huwag ganun. Hindi naman po. Kailangan may konti kang Kung gusto mong malasing, uminom ka ng isopropyl alcohol. Diba? 60%. Ano masasabi mo rito? May maganda siyang May amoy siya eh. may notes of caramel. Hindi, yun yung barley at wheat. Yung isang binuksan mong malakas ang amoy, si Mocha eh. O, tikman mo nga, ito pangalan, sorry, ang pangalan talaga niya ay Mocha Stout. Oo, yun ang Mocha Stout. Oh. Galing po ito sa Mitchell's ang may gawa. Mitchell's Backyard Brewery. Ang slogan nila ay For the Love of Beer. Hindi, yung dropstone yung naamoy mo. Oo, direct, pwede ba natin i-zoom ito? Ayan. Huwag ka na magtago. Huwag ka na magtago. Nakikita Kunwari ka ka pa naman. eh. Oo. Ang laki-laki mo pa rin eh. Alright. Ano ba? Ayan, pakita po natin. Ano? Ito, yung pangalan niya. Baka kala nila. Yan. Oh. May Mocha Uson, pero mayroong Mocha Stout. Oo. Gusto mong tikman si Mocha? Ay, hindi. Stout. Happy na ako sa ano. Yung Stout. ibig sabihin. Ito po na lahat na nakikita nyo ay galing po sa Mitchell's Backyard Brewery. Okay. Ito, delikado. Bakit? Yan. Nun ka mere. Ha? Nun ka mere. Ang noong kain eh, walang kamatayan. Parang ganon. Ano? Parang si Enrile. Oo. Malaherba. Bad. Parang evil herbs. No evil herbs? Parang nang... Gusto ko tikman to Mabango siya, Bok. Amoyin mo. Subukan natin. Malakas straw. Titingnan mo yung alcohol content, yung percent niya. Nung kamuere. May nakikita mo yan normally sa gilid eh. All grain. Okay, sa mga nakikinig po sa radyo, naririnig pala tayo sa radyo. Ano nga pala, no? Hello po sa mga nakikinig sa radyo, 592.3 News FM. Kung naririnig, 7% ata siya. kung kami po paminsan-minsan ay kala ninyo ay dead air, Ibig sabihin, busy lang kami. busy lang po kami, no? Parang kagabi, habang inaantay ninyo yung sexy ninyong bisita. Pero ngayon po, sa ngalan po ng matinding pananaliksik, ako po si Lord de Vera. Siya po si Tito Ed Lingao. At ang nag-iisang Pulitzer Prize winner for International Reporting, si Tito Manny Mogato. Yan. Sa lagay niya, wala pa alcohol yan, ha? Wala pa. Wala pa. Natural po yan. Opo. Alright, ngayon pong gabi, pag-uusapan po natin everything about craft beer at itong Philippine Craft Beer Festival. Bakit craft beer? Bakit artisanal beer? Bakit ba may mga tao na maghihirap na mag-set up ng kung ano-ano mga contraption sa likod bahay nila at para gumawa ng mga ganito? Di ba? Bakit hindi tayo makontento sa beer na available? Brown bottles na lang tayo, gano'n. Pilsen. Pilsen. Oo. Ba't hindi na lang gano'n? Bakit hindi lang ganon, di ba? Well, sasagutin yan ng ating panauhin sa gabing ito, mga kapatid. Siya po ang organizer ng tinatawag nating Manila or Philippine Craft Beer Festival, ang pinakamalaking local craft beer celebration. Kasama po natin si Binibining Cherry Henato. Magandang gabi, Miss Cherry. Hi, good evening, everybody. Parang artista si Cherry. Parang Really? si Janelle T. Sure ka ba hindi ka lumalabas sa mga Viva Max? Hindi naman po. Cherry, magandang gabi at salamat sa pagpunta dito. Yes. Good evening. Alam, dumating si Cherry dito, haras na haras kasi marami siyang pinuntahan. Oo, marami. Oo. Oo nga. So sabi ko, dito ngayon, mag-relax lang tayo. Chill lang yun. Chill. Gusto mo ba ng Jerry, cookies? ito ba yung pinakauna yung craft beer festival? No, we have been doing it for, even before the pandemic, say, since 2018? Yes. So, nag-stop lang tayo because, syempre, pandemic. bawal, there's pandemic, diba? But first, in a sense, na first after the pandemic. Yun. Yun, first. So itong, technically third na siya. Fifth. 18, 19. No, because you're referring to an annual, if you're referring it as annual,
sorry. pang-apat na taon. Pero every year kasi, we mount luckily, if we're lucky, we're able to mount like 3 times in a year. Pero you're talking about festival size. Pero yung mga little pocket events, once in a while, nakakapagawa po tayo ng mga ganyan. Kasi dapat beer dapat October, di ba? Yun kasi, ang general practice, when we say October, talagang October Fest, di ba? Sino ba nagsimula niyan? Somebody else. Yes. Okay. Okay, somebody else. Pero, ito po kasing craft beer, we would like to make an ownership of June 12, which is the Independence Day. Okay. Correct. Which is symbolic. And since we are producing locally brewed beers, we want to own a June 12 as our date. Yan. Yan. So Gaya po medyo meaningful sa amin yung June 12 per Gaya po se. ng nabanggit kanina, nagsisimula na nga po ngayon sa araw na to hanggang June 12, Sunday. Correct, correct. So, nagsisimula po yan alas 4 ng hapon hanggang alas 12 ng hating gabi. Pero kung masyadong masaya, pwede pang mag-extend yan all the way, Mr. You know, we are very, very surprised kasi I was in a venue earlier, like 3 o'clock in the afternoon. Actually, yung sinabi mo kanina na I was harassed, I came to different places because it's our first day. So, Of course. and since kapitbahay lang tayo, medyo malapit-lapit tayo. So, I'm able to run here, di ba? And fly there. Ganyan, okay? Pero, yung pag-start ng 4 o'clock, you know, people were lining up at 3:40 in the afternoon. Wow. Naman nila mag-ano. I know! Parang, Hindi sila Talagang excited. Friday. parang kulang ba sa alcohol lately? Cherry, yung process ng pagbubro nito, gaano kaiba dun sa regular beer? Okay, para sa kaalaman ng lahat, so medyo beer awareness muna tayo, di ba? Beer 101 kung Beer baga. awareness. Not for you guys. I guess for other people or probably for your viewers. Basically, when you brew beers, the brewing process is about 30 days. Wow. So, it's not very easy. That's one of the reasons why it is slightly medyo mas mahal sa tinatawag nating industrial or commercial beers. Kasi when you do industrials or commercial beers, syempre, they have all these machineries that can produce all these liquors easily, right? So, mabilis sila. Mass production. Mass production, May exactly. economies of scale na. Pero yung craft beer, kasi the master brewers are indeed the same persons who are planning for the ingredients and doing the brewery process themselves, 'di ba? So, yung process of that one, medyo antayin nila 'yon. Hindi sila makakapag-produce kasi nakasalang pa eh. 'Di ba? Nakasalang pa to. So, kung ano man yung production quantity ng tangke nila, say 100 liters, yun lang ang kaya nilang i-produce at a certain period. Yun yung reason bakit siya matagal. Pero, paano Yung process, na-ensure yung parehas. uniformity, kunyari, ng isang specific, kunyari, na item? Brand. Okay, brands may differ in terms of the type of beer, in terms of styles, okay? So, to educate people, masanay tayo sa nakikita. What you're taking is actually a dark beer. Yes. Okay, it's a stout. It's one of the strongest, more of like the bitter one, more of like the coffee-ish feel, di ba? Okay. Kumbaga, yung ibang tao iniinom yung pag-uwi na, pangkape na. Diba? Pwedeng dahilan yun, no? Parang yun Uwi na ako. Magkakape muna ako. Ganun. Diba? But if you have a very, very, should I say, very matured palate for beers, you'd like that. Gusto ko siya. Okay, so medyo alam na natin yan, sir, na, na you like beers because you enjoy that one. For the beginners, they're more of the safe one. So they take the Blonde ale. pale ale. So may mga ale, pale ale, lager. Yan kasi yung medyo may kahawig sa commercial beers. Yes. Okay, so Baka mas lighter. lighter and mabango. Okay, mabango in the sense na you can be a little bit playful, medyo citrus, medyo fruity. Yan, sila Diyan po yan. mapasok yung pagiging creative din ng isang nagbubrew, no? Yes, Kung yes. paano mo lalagyan ng mga certain... You know what, alam mo actually, Tito, Yes. Tito Cherry. kasi I heard Tito Lord pala. Tito Lord, Tito, Tito Lord, Manny, Tito Ed. Tito Lord, Tito Manny, Tito Ed. Basically, when you talk about brewing craft beers, it's very artisanal. I overheard it earlier. It's very artisanal kasi the master brewers, para silang mga artists. Yes. Artists in a sense na they can be as creative. They can be as creative as
as they want. Pwedeng they can make the beer taste like fruity pandan. Yes. Okay? They can make it like sile. They can make it like a ube or whatever. Whatever, rose fruit, etc., etc. They can literally do anything they want kapag nagbubrew po sila. And what's nice about craft beers, they collaborate. So let's say you're a brewery from Sagada, okay, and you're a brewery from Cebu. They collaborate. Yes. So, yan yung maganda sa community namin, in the Philippine craft beer community. Kasi, uy, nakakagawa ka pala ng ganito. Ako meron ito. I-combine kaya natin. Yan. Kwento ko lang, Tita Cherry, kasi I'm sure mas nauna ako sa'yo sa mundo. Okay. Nung mid to late 90s, merong nauso, ilan lang, mga microbreweries ang tawag nila. Yeah. So, microbreweries / restaurant. Meron din sa nila. Nasa mga Sa mall. Sa Watering hole, naalala sa Boy niyo? Scout Circle sa ano? Sa Dati. Oo, Dati. oo. Oo. Sa may Paddy's Point na siya ngayon eh. Oo. Pero Tatandaan hindi siya natin. nagtagal. Okay. Yeah. Tapos merong lull. After that, biglang nauso na pailan-ilan lang. Merong mga, makikita ka mga You call naliligaw. that tap house. Tap house. Tap yes. house, yeah. Makikita mo sa mga liquor stores, may mga, uy, naliligaw, tapos kita Philippine made. Yeah. So, pailan na. Ngayon, marami-rami na, Tita Sherry, nakakagulat. Meron nga sa abroad eh. Oh, definitely madami sa Ay, oo, doon na talaga. Definitely. Sorry. Filipino beer. What do you mean? Like beer na doon binenta sa abroad? Oo. Yeah, siguro sa mga special events or something like that. Tita Cherry, mga gaano karami ang participants dito sa Philippine Craft Beer Festival? In this specific Philippine Craft Beer Festival, there are about 30 different brewers. Okay, 30. And then, but that's kasi of course, given the you know we only mounted this and planned about this event considering na we were not very sure. Kasi we thought of this bago mag-eleksyon. Siyempre, bago mag-eleksyon, you're kind of worried if ano ba mangyayari after the election? Will they allow or We're will gonna they need a big allow? drink after this. Ang pinin naman krisis o wala. Hindi, kasi ang critical doon, what if they say that you cannot do public events or etc. Di ba? Bigla. Yeah, oo. Kasi di ba there were rumors na after all this election, baka maraming may sakit, etc. And then they lock down and then they increase this, di ba? Okay. Si Father Nick ang may kasalanan yan. Kasi gumagawa siya sa sarili niyang Oo nga. COVID-19 beer. Yes. So worried kami kasi of course we all know that when you plan for a festival, Yes. you have to have like at least couple of months before, di ba? So when we were thinking of that, hindi kami sure kung kaya namin iswing yung June. So nag-antay kami ng election. Kung makikiramdam kami. So honestly speaking, believe it or not, we only locked in all the plans like less than a month. So like May something lang yan. Galing mo. May something like May. Because this is not the first time. It's more of like a plug-and-play thing for us, sabagay. diba? I mean, if the community is there, we just tell them, hey, guys, get ready. And we're gonna have like, yes, sir. Cherry, papili kung anong For you, rekomendado for me? mong... Ikaw, like, anong rekomendado mong subukan? Naka-round na tayo. Marinig na siya, Okay, marinig na Okay, ang dala po ni Miss Cherry ngayon ay itong brewer na pangalan ay Mitchell's. Mitchell's. well, Mitchell's, there's a selective. Mitchell's is just a box. Lang pala. Okay. but it comes, baka magtampo yung mga iba, Sorry. syempre, di ba? So, Oo, kasi lahat naka-Mitchell's. Do not judge a beer by its box. so should we drink this one? Are we drinking this one? Miss Cherry, you be our guide. Oo. Okay. All right. Ano bang alcohol content? Are you opening the rest of it? Okay. Alcohol content. What ABV is? The most common ABV, alcohol by volume, in case people don't know, what ABV stands for is 5%. Di ba? Oo! That's the normal. So etong sinong medyo adventurous tonight? This is Yeah. 7%. Lahat kami adventure. Okay. Ano lasa? 7%? That's 7%. We drink 7% for breakfast. Okay. Saka nagsusuper kami. So good luck with your 7%. And Super then, Red Horse, 10%. 10, oo. Pero Okay. iba naman yun. Ito may angking panlalandi sa iyong mga palit. Yan. Yeah. okay, ito sa'yo ulit yung 7. Sa'yo rin yung 7.
Dahan-dahan lang pagbukas, Jara. Okay, this one is just 4, and it's wheat, Belgian wheat. So Yaw. basically, is that about it? Is that all? parang Have you Belgian opened the chocolate. rest Kinuha of niya it? si Malaherba? 7%. oo. Yeah. So, Ikaw mismo ba ay brewer din, Miss Cherry? well, I am not a brewer, but I am partnered with somebody who is a brewer. Okay. In fact, just before the pandemic, there's a project that I did with DTI. I'm actually just really supporting the industry per se. Okay. So We support you and your support. Call it like a philanthropist. I like doing the part that if I see a good content or I see a good project, I support that Yes. one. Okay. So basically, parang concept of photo studio. Photographer ka, pero wala kang studio. Okay, like that. Brewer ka, pero wala kang brewery. Okay. Right? So, we built with DOST and with DTI a partnership wherein we built a brewery wherein kung ikaw home brewer ka, tapos gusto mong mag-produce ng mas maraming beer, you just rent this space. Saan yan? That's in Calle Industria in Thames International Business School. Oh. So it was supposed to be, the plan there was supposed to have like a brewery academy. Pero nag-pandemic kasi. Brewery Academy. Yeah! I mean, we're really teaching how people how to brew Teka. beers. May nakikita ako. Parang may lambanog doon sa inyong ano. Hindi beer yun, Hindi ah. ako yun. Hindi Sila ako Rodel yun. Passion yun. Ayan. Who is that? Barik yun eh. Yeah, mga barik. Batangas. Oh, yeah. Is that a Filipino term? Yes, I heard that. it's a Batanggenyo term. Yeah. Interesting kasi, slight digression lang, ang concept ng barik, no? Pag sinabi raw ng mga Batanggenyo na magbarik tayo, Inom tayo. hindi siya yung usual na inom na maglalasing. Ano dapat? Barik actually includes conversation, Oh. camaraderie, apart from intoxication. Fellowship. Yeah, it's like okay. So, Ganda, no? are we having barrick now? Kailangan this mong bigyan barrick? ng relevance talaga. No? Gina-justify niya yung pag-iinom niya. Boss Robert, kung kayo pa walang ginagawa, maaari po bati kayong ito. pumunta rito. Hindi po namin kakayanin ang lahat ng ito. Hindi mo kaya, may padaling pa eh. Canceling ka na? Oo. Huwag mong cancelin ang... masama mag-cancel lang. Gracia. Don't Jer, cancel. kamusta ka dyan? Meron na tayong pambukas ng ano? Meron. Anong pinaka-unusual flavor na Unusual? nakita o nasubukan mo? Meron bang bulalo beer o That's a little extreme though, may sebo. nagsisable? Kaya always drink it warm. Something weird that is not pleasant to me, I most probably have not tried it. No, sabi ko nga, most probably hindi ko na-try yun, Oo, di ba? So, Sile beer. yeah, I guess so. I've heard of that. Pero Yeah. that sounds interesting. Kasi yung chili ice cream, masarap eh. Oo nga. Kasi siguro maybe baka it's refreshing at some point. Kasi di ba, it's maanghang. Minty, Oo, minty, right. na may konting kurot. Yeah, it's a joke when I taste some beer and I don't like it. I go like, I don't like this lasang paa. Sa lahat po na may mga food fetish, welcome po kayo doon. I don't know where I got that. I don't know where I got that. But when I tried it, that's just the first thing I said. I don't like this. It tastes parang lasang paa. Parang may alipo nga gano'n. I don't know. And then they go like ask me, bakit nakatikim ka na ng paa? No, but Gusto ko i-explore yung topic na yun, pero... Yung amoy paa. I don't know. Parang yung sinasabi ni Tito Ed na yung popcorn. Amoy paa, di ba? Pag cheese. Kasi a big part of your taste don't know. involves smelling eh. Oo. Yeah, right? Yeah. It is true. Yung connection between your olfactory and your ano. Yes. Siyempre, Actually, pag- di ba Tita Cherry, yung pag-amoy ay isa sa mga steps, di ba? Sensory, Oo, like- anime daw yan, di ba? Appearance, amoy, yung mouth feel. To make you get enticed to eat. Appetite per se, di ba? Pag Kasi nakakaamoy dapat ka ng kasabay siya habang kinakain. Ideally. Ganun. May mga ganong specific na mga beers, di ba, Tita Cherry? I should say, if it's fruity or it smells good, the aroma really affects like, uy, mukhang mas masarap to because of the aroma. Makakarami ka. Oo. Kasi naalala ko, nung mga medyo mid to late 70s, ang packaging ng San Miguel ng Pale Pilsen ay kasabay ni Daddy kumain. Kumbaga, kaparis ng kanyang ulam pag uwi niya sa gabi. Yun. Ayun, oh. Pero, para i-report po sa atin, kasi nandito si Miss Cherry, ang organizer ng event na Philippine Craft Beer Festival,
magtatanong tayo, makikimarites tayo Doon sa ating mobile journal na nandyan ngayon sa Greenfield. Sa Mayflower Park in Greenfield District. Kasama natin si Kayla Makantan. Kayla, ano nangyayari dyan? Kayla, hindi ka balaseng? Good evening po, mga tito. Sa ngayon po, nakadalawang baso na po tayo. tumami naman siya. Dalawang baso pa lang? Napakasarap po. At ngayon ang lasa ko para sa mga nakasanayan. Oo. Hi, Miss Cherry. Ayun, no? We were just together earlier. Kayla, okay, ikaw ba ay yung camera mo, kaya mo bang bitbitin naman, ano? Maaari mo ba kami i-tour? Lakad tayo ng Mag-walking konti. tour ka, sige. Ayan. Parang namumulan na nga si Kayla eh. Hindi, mistisa talaga si Kayla. Ganun ba? Oo. Ayan. Ayan mga tito, makikita nyo, napakadami pong tao ngayon dito sa Mayflower Parking. At medyo mga alas 6 po ng hapon nang dumami, dumagsa po yung mga tao dito. Pwede tayong dumaan dyan, makikita po natin lahat sila may hawak na baso. Talaga nag-enjoy po Pwede, sila pwede. dito sa mga beers na ino-offer nitong iba't ibang local tap room. Ayan Oo. po. So, Kayla, yung isang tent na yan ay isang brewer ba? Isang Great. craft brewer? Actually po, Paps, sa isang booth, meron pong 3 breweries. Iba-iba po siya eh. Bale, ang total po niya ay nasa 30 po sila. Hindi po bababa sa 30. Oo. Kayla, pwede mo bang pakita lang sa amin ang itsura ng isang booth, kunyari? Boondocks. Sure po. Oo. Sige. Sorry. Ito po, makikita po natin dito sa Joint Ethno Pare. Kasama po nito sa booth na ito ang Elias. Ayan po. Elias. Ba? Parang masarap dumalaw nga dyan, ah. Meron po po dito. Pero yung mga nandyan, dinala, Can Kyla hear me? Oh. Can she- Kayla, naririnig ka ni Kayla, Cherry. Kyla, you bring them to Boondocks right across kung nasaan ka. Bundok. Alam ka ng bundok. Yeah. Bakit? Ano meron sa Boondocks, Miss Cherry? Kinakabahan ako. Nothing. It's just they have a... Naisip ko maraming pa doon. there. Kasi Ayan. malapit siya doon. Boondocks Brewing Parang jeep. Company. Ayan. Yan It's yata yung kanilang- one of the actually they're one of the big ones there. Yeah. Kayla, Tsaka si Encanto, magkatabihan magkano sila. ba ang isang, kunyari, isang usually, kunyari, paano ang orderan dyan? Per glass, per bottle, paano? At magkano ang average prices? Wala. Ano po ulit yun? Pasensya na po. Nagkaka-problema lang po sa signal. Oo. Ano nga tanong ko? Nakalimutan ko. Magkano? Yung anong range sa mga presyo dyan? Paano ba binibenta? Baso o bote? Depende po ito. Pero dito, makikita po natin sa bundok na nakalagay po, lahat po ng klase ng kanilang beer ay 100 pesos. Ayan, at kanina po, nakapanayan din po tayo ng dalawa pa na may-ari. At sinasabi po nila, na talagang yung mga presyo nila ay gaya lang din ang mga nabibili sa groceries at sa mga convenience stores para abot kaya po ng ating masa na tatangkilik at susubok dito sa mga bagong local craft Oo. beer. Kayla, so far sa 2 basong na inom mo, ano yung mga pinakapaboritong natikman mo? Ako nagpainom sa kanya. Actually, masarap naman po pareho pero ito po nasubukan natin sa The Marks and Tony. Napaka-flavorful po niya pero sa isang baso lang po parang naramdaman ko po na medyo may tama po sa That's true. Napaka-flavorful, lasang-lasa po yung raspberry. Ayun po. Anong pinaka-unusual na nakita mo? Na flavor? At least for you, ha? Siguro po yung, hindi naman po siya unusual pero kasi meron po dito yung may halong kape. At hindi, ito na po may halong kape, mas matapang sa usual na beer. So hindi lang po natin pa nasubukan Dark ito. beer na sabi niya. Baka may kasamang caffeine. Kayla, ano ba ang capacity mo sa pag-inom ng beer? Hoy! Baka nanonood ng magulang yan. So, nasa legal age naman na po, so okay lang. Sa beer po, hindi lang po sa pagmamayabang pero hindi po tayo nalalasing sa beer. Okay po. Oo.
Sunog! Aba, tama yung reliable source natin. Tama. Malakas uminom. Talaga. Tama yung pinadala nyo doon. Kayla, anong ginagawa mo dyan? Pumunta ka dito. Kayla, okay. So, ano ang overall mood dyan? Kasi may music ako nakita, ano? May mga... Parang may bante. Oo. There's a DJ playing. Narinig ko na. Oo. Yun. Oo, parang masaya. Masaya. Oo. Hindi parang, masaya talaga. Masaya talaga. Kakagaling ko lang din eh. Ako na magsasabi sa'yo, masaya. Puro parang lalaki ata, karamihan na nandyan. Baka kasi yung background niya, may mga riders from the Ducati Club. So it's a bike Ako, night. baka nandiyan si Jay Tarok. Oo, pinapapunta ko si Jay Tarok dito eh. May dala nga akong gift para kay Jay Tarok eh. Ay, loko talaga. Alam mo, pinapadaan ko siya dito eh. Oo. Ducati ba dala mo? I ride din kasi. So at the same time, I have friends there and then I ask them to come there. It's a bike night every night. So today, it's for Ducati Club. Tomorrow, it's multi-bikes na. Ang May ganda. dumudungo sa likod niya. May dumudungan sa likod. Baka gusto bumati. O baka gusto manawagan. Batiin. Nawawala daw siya. Oo. Show her the way. Oo. Kayla, ano yung pinaka-hit dyan na nakikita? Ayan. Ayan, bumati. Ano yung pinaka-hit na tent or na booth? Yung pinakamarami? Ano yung mabenta? Oo. Punta siya kay ano. So, Actually, lahat naman. Akala, you can go to ano, to... po kasi talaga ng book, puno po eh. At saka yung mga tao po dito eh, nag-iikot po talaga para matry po. Lahat po ng brewers na available po dito. Meron kasi kaming gimmick dyan. May tinatawag kaming passport. Yung passport, you can go around and try all the beers. Palakpakan tayo lahat. Diba? So kung ikaw yung tipong tao na kaya mo umuwi, na na-try silang lahat. So halo-halo, diba? For only 1,000 pesos. Palakpakan tayo lahat. Yeah, baby! We are doing that kasi we really encourage people to try. Oo. We want everybody to go one visit booth and then they have a smaller glass, of course, not this one. Yeah, mas maliit lang. Yung kumbaga ang Oo, parang tinatawag. sampler lang. Hindi, Oo. ang tawag doon kasi beer flight eh. Ang beer flight kasi sa craft beer, if you para ini-educate mo yung sarili mo sa iba-iba, beer flight ang tawag. Pero matinding flight to, long haul. Kasi ito, Kailangan mo gawin yan para sa bayan at ganap na demokrasya. Aba, Kayla. kailangan 3 days matapos mo yun. Oo. Kayla, anong oras ka pa ba na nandyan? At, Iba lang ngiti mo eh. oo. Mga 3 to 4 p.m. po, nandito na po tayo nakaantabay sa pagdating po ng mga tao dito sa event. Tama yan, on time. Patanong ko, Cherry, yung mga tao sa ganyang event, magkakakilala ba sila or every event ninyo ay may mga bagong mga personalidad kayo na... There are some. Merong talagang enthusiast na suki, kumbaga. Common faces. Meron din, kasi alam mo, the reason why it's well supported, imagine mo, there's like 30 brewers, di ba? Kanya-kanya sila ng promote. Oo, tama. Kanya-kanya sila ng hatak. So when they all go to, sabihin mo na one brewer has like 50 to 100 invites. And there's 30 of them. So we don't really have an issue about attendees. Kasi sila mismo ang nagpo-promote noon. Okay. Kayla, yung mga nandyan ba, merong nagdala talaga ng mga tangke nila o nakaredy na ba na sa bote na lang yung mga dala nilang mga produkto? Wala pa naman po tayo nakita ganyan, pero may mga iba po akong nakita na may sarili po silang mga mug na dala. Mug. Para, Actually, syempre po, you're referring to brewers makaiwas na ba? din sa paggamit ng mga disposable cups. Yun lang, Kayla's iPhone. They brought kegs. Kegs. That's how you call it when you are referring to like liquid beers that are ready for pouring. It's brought in through kegs. And kegs are 15 to 19 liters. Yun. Kayla, so pagpasok mo dyan, kakapkapan ka ba? Bawal lang ang mga armas siguro. Masyado masaya pag, di ba, ganyang event. Hindi ka pwedeng... Opo, siguro naman po ng mga guards on duty doon sa entrance na kapag pumasok, nakakapkapan lahat at nagpe-present po ng ID, syempre kung nasa legal age po, and of course po yung vaccination cards. Vaccination card? Check din po yung temperature sa pagpasok. Hindi pa puro alcohol na nandiyan. Ba't kailangan pa ng vaccination card? Easy, it will go. Oo. Palilinis ka ng kamay yun, ba?
Siyempre, sumusunod tayo sa... Tama yan, oo. Diba? Mahirap na. In All the fact, may mga alcohol. kaibigan tayo sa pulis na talagang nandun talaga sa harap, diba? Nasa harap talaga pumwesto sila, sir. Kailangan, sila'y nasa front line. Oo. Oo, talagang... Kailan ibig ko sabihin, gusto mo maniwala kami na sa 4.5 oras na dyan ka, nakakadalawang baso ka pa lang. Oh, na 500 ml. Opo, nakakadalawang baso ba lang po. Kasi po yung nainom natin kanina, medyo may sipa po yung beer. Kaya kinukuha Sabi ko, namin tama. po muna. Pero nag-offer naman po, yung mga enthusiast po dito, nag-offer po sila na mag-pay po tayo at matikman na po yung iba pa nilang klase. Kasi sa iba pong mga booth, nag-offer po sila ng at least 300 daw po na flavors. So napakarami po nun. Sa ngayon, hanggang 2 na flavors lang po muna yung kaya natin tikman. Oh, Ayan. by the way, not only that, yung mga putaang pumupunta dyan, they can literally come to the Wow. brewer's booth and meet the master brewers Ayun. Ayun. doon sa booth. So, makakachika niya, hindi, di ba, iba, syempre, kung inom ka sa mga bar, etc., hindi mo naman nakikilala kung sino yung gumawa eh. You know what's interesting there? Yung gumawa ng beer, nandyan sa booth. Ayun. So, ang Kayla, sarap ng pumunta chikahan ka. nila. So kung diba? merong amoy pa. Bakit mo ginawang amoy pa ato? Alam mo kung kanino pa yun. Mahirapan si Kayla Kayla, mag-interview. punta ka ng master brewer. Mahirapan siya mag-interview. Kasi wala siyang... Ah. Kayla, okay, may mga tumatayo na ba sa mesa dyan? Wala pa naman po. Ang tayo lang nila po, kapag kukuha po sila ng iba pang beer sa ibang booth. Oo. Kasi makikita po natin ngayon po, nalingat lang ako sa gate. Mas marami na naman po ang tao ngayon. Aba. Actually, hindi lang po dito. Meron din po kasing mga food trucks pa sa kabilang side. Ano mga Kaya pagkain tao ang po, binibenta pwede dyan, talaga Kayla? mag-ikot. Ano mga pulutan yung pwedeng orderin dyan? Chicharong Kayla, bulaklak ba yan? saglit lang, O, pwede pa-reverse lang ng konti ng camera para magkaroon tayo ng idea ng yung landscape lang. Ano ba? Yan. Yan. Okay. Yeah. Doon po sa kabilang banda ang mga food trucks. Pwede po nating puntahan. So that's the registration table. Yun, no? Na mapupuno pa yan maya-maya, Kayla? Naku. Wala Asan nag... yung mapulutan? Yes, maaga pa po. Yung iba po, inaantay natin na yung mga lalo po mga galing po sa trabaho, dito po sila dediretso. Galing din tayo sa trabaho. Accessible po nitong venue nila. Oo. Sige lang. Okay. Inaantay ni Tito Manny yung pupunta mong pulutan, Pulutan. Kayla. Yan kasing area na yan, the one of Greenfield Mayflower Parking. Every weekend, meron talaga silang food trucks dyan. So, Ayan. ngayong weekend lang kasi na ito, the attraction is, nagkaroon siya ng medyo drinking crowd. Pero on a regular basis, pag weekend, talagang naandyan. Ayan. Yan ang pulutan. okay. So, Ayan, oh. So, parang medyo semi-permanent sila. Nabuhayan si Manny. Buhayan si Manny. Uy, May iniihaw, Iniihaw. Oo, palapit ka dyan, Kayla, doon sa nag-iihaw. Matingnan natin kung ano yung iniihaw ni ate. Yeah. Yes. Oo, tutok Ano natin. po yung Hindi pa iniiyaw ako niya nakaikot ate? dyan. Uy, sausage. Sausage. Halika na, Palakpakan tayo lahat. At dyan po nagtatapos ang ating programa sa gabi. Ayan. Tantay dyan. Okay, Kayla, sa mga susunod dyan, ano? So hanggang anong oras? Alas 12? Yes. Yes. 12 midnight. Oo, So, midnight po. 12 midnight. Kayla, imbitahan mo, kala mo siya yung organizer. Sige, Kayla. You're right next year dito. Kayla, maraming salamat sa oras mo, ha? Tama na yung dalawang baso. Thank you. Ingat ka. At balik tayo kay Miss Jerry. Yes, Jerry, yan. yes. Tawag dito. Ang gusto ko itanong ay, ang bawat isang bote, sinasabi nila ay ng craft beer, ay parang expression daw ng kanyang gumagawa. No? Yeah, Ng that's brewer. true. Halimbawa, itong mala yerba. Okay. Sinong tipong tao ang gumawa niyan? Okay, Crows, Mala Herba is the name of, Yes. pinangalan niya sa beer. Yung brewer nito is Crows. Crows, yes. Okay. Sila Crows, Medyo available siya. late, diba, medyo aggressive na siya, Yes, marketing and all that. You know, one of the people behind Crows is actually a DJ, a band member, ganun siya. Medyo ganun ang personality ng Crows group. Not only that, they also create mga whiskey, may spirits din sila.
Okay, so talagang nandyan na sila sa alcohol industry business. Ano, Cherry, kinusa lang ako, no? Kasi yung mga bote, pare-parehas. So, isa lang ba ang nag-battle nito? No. That's one thing difficult with. Yan ang one of the struggles of a brewery, of a small microbrewery, because pag nabenta na nila to, it does not go back to them. Oo. So talagang disposable siya. Diba? Hindi katulad ng malalaking plantation, bumabalik sa kanila. And it will add to the cost. So this never goes back to them. So everything is on cost for kaya makonti lang yung ginagawa. Kaya kung napapansin nyo, medyo hirap silang mag-promote kasi most of the microbreweries or sinasabi natin local craft beers, kegs talaga ang bentahan nila. Pouring talaga ang business nila, like tap houses. Punta ka dun sa place nila. Tsaka yung mga home fill. When you say home fill, yung tap house nila, tapos bibilin mo by liter or by growler. Yan. So, What is a growler? growler is yung ganun. Yung parang, how do you call that? It's a big jar. It's a big jar. So, Parang some of bat. their growler. Yeah, they call it growler. Saan bumibili ng... Craft bote. beers? Okay. No. May isang ingredient dito na medyo mahirap siya i-source. Most of the time, 80% of it is Local? no, not imported. Parang kita na Yeah. Belgian wheat. Diba? Oo. Kasi we don't grow them here. Oo, wala We tayo nun eh. hops, we don't grow them Yes, here. So, oo. those things we don't grow here, pwede mong itry gumawa sa bigas natin, di ba? Pero in reality, kumbaga out of a production of 100, 80% doon tapon. Natitira mo lang 20. Correct. So parang pag bumili ka talaga ng tamang ingredient abroad, imported, so wala kang tapon. So parang ganun din. In reality, kasi hindi mo nakukuha yung quantity na you need based kung ang resource mo is local because of the quality itself. Ito, Manny. Ito pala yung gumagawa din ng De Puta Madre. Yes. puta madre. How did you know that? Did you see? Close. He knows the beer. Kasi- Okay. It's a very interesting type. Ha? Bago nagkaroon ng pandemic, yun yung iniinom namin dito. Oo. Oh, di po At kung ano na nasasabi namin on the beer. Bibili namin sa ano? Di dapat Pioneer pala. Center. oh. Dapat pala, Melanie. Bigyan mo nga Melanie. Di puta de madre tong Oo, mga tito natin ganun-ganun dito. na lang ba yan eh? Okay. Oo. No, because that one, you know their tagline, not for all. Correct. That's their tagline. That's how... Sinasapian tayo doon pag iniinom natin, di ba? That Isa beer lang. is not marketed for everybody. I mean, for you to say that your beer is not for all, di ba? yeah. And it's a marketing spin Yeah. for them. It's increasing your curiosity. Bakit? Why is it like that? Sinong bisita niyo sa The Chips mamaya? Sinong interview ninyo? Wala nang pakialam. Good attitude. Tama yan. Okay. Sa ngalan ng investigative. You know, in journalism. the event, we have also Crazy Carabao, which is also one of the biggest ones kasi they produce a lot of production in liters, and Encanto beer, which is the third next to the big ones that we know. Di ba? Kasi, of course, we know the first two, which is owned by a Chinese, the other one is owned by... Ironic, may mga supposedly those two. craft beer, ang may-ari ay itong mga malaking korporasyon, di ba? Yung isa, Oh, yeah. si Encanto. Sinabi talaga eh. Ano sinangyari dun? Hindi, si Encanto is owned, one of the big ones, kaya na niya talaga mag-produce ng industrial quantity. So may kaibahan ba sa lasa? Of O course. Of course. You're referring to all craft or industrial? doon sa owned ng malaking korporasyon? Yes. Talaga? Yeah, I'm speaking based on experience. I don't know if like others will agree with me, but when you have tasted or when you gotten used to the taste of craft beers, you would find the commercial beers or the industrial beers a little watery or like Correct. matabang na siya for Tabang. you. Matabang na yan for you. Medyo technical, ewan ko baka pwede ma-explain. Ano ba kasing hinahalo doon sa mga commercial beers? The production Nawala- process. Oo. Not the hinahalo. It's the production process. Yung perhaps. tubig. At saka yung pagkakagawa. Ito kasi, if you see, other people think, ano ba to, expired? Kasi may residue sa ilalim. May sediments. Diba? May sediment Ako, sa residue. ilalim. Iba yung naisip ni Jerry. Residue eh. Diba, pansinin nyo, akala mo, kasi sanay ka sa very waterish na parang, uy, malinis na malinis. Diba? Okay. Because it's done by
machine, pressurized, and then they bottle it like that. Ito kasi, tao gumawa eh. Correct. Or sometimes not so powerful machines. So hindi siya perfect na makukuha. Kaya nga, there's pros and cons with these things. The shelf life of a craft beer is also shorter. By how Compared to an industrial or commercial beer. A industrial or commercial beer, you can shelf them for 2 years. This one, 1 year, pinakamahaba na yun. Mahaba na yung 1 year. Yeah, mahaba na yung 1 year. Yung 1 year na yun, dapat nakakan na yun. Kasi iba ang canning ng, masingaw kasi ang bottle, Bottle, kesa sa can. Sigurado ka hindi ka nagbubro. Ang dami mong alam. No, because when we talk about the brewers, kasi syempre marami kang kilalang brewers, di ba? So when they have their opening. Pero kung mag-start ka ng Yan. sarili mong brewery, mga magkano investment kailangan? It depends on the quantity of liters that you're making. Okay, base yan sa tangke. Averagely, kasi you have a process of fermentation, you have a process of brewing them, di ba? So, a decent one, if brewery na pang gamit Commercial. sa personal o pang Personal, gagawa ka yeah. at least ng tap house Personal. mo? Personal. Oh yeah, personal. 2, 3, pwede kang 50 liters, may nabibiling ganun. Pero parang sayang lang eh. Kasi bakit ka pa gagawa nun, di ba? personal Iwan mo. Ano, every month. Alam nyo, May alam mo. starter kit na binibenta minsan, di ba? I wouldn't know that, but Oo, ideally, dati. I remember that eh. siguro there's a group. Actually, a good friend of mine is actually, his name is June Flores, and when he makes those, when he mentors kung paano mag-brewer, 100 ang sinasuggest. Okay. 100 liters. 100 liters. And then, out of that 100 liters, alam mo, ang cost ng beer sa totoo lang parang 10, 20 pesos lang yan eh. Yung ganun, yung kung naka-brewery ka na ha, and then you sell it at times 300%. Diba? Kasi ganun yung pricing niya. Ang problema lang doon, pag nag-produce ka, matagal nga, yung kinento ko kanina na 30 days. So, kung bibili ka, we don't really have the equipment here, so you have to buy them overseas. So, kung 100 liters ka, mga 1.5 million. Ganyan. Mura, kayang-kaya. Kaya mo yun! Kaya. Relo mo lang yun, sir. Alam mo, usapin nila yung mga galing ng bilibid, mga munti. Magagaling mag-brew yung mga yun. Oo. Or why Ano naman don't... niluluto nila doon eh. Or yung mga galing Saudi. Yun nga yung sabi ko, wag ka nang bumili. You just rent like brewery stations. Oo. And then yung ginagawa, yung iba actually, makeshift sa bahay, kaldero. Correct. That's the literal term of like home brews, okay? And then there's a club that actually magkakasama sila and then they brew together. And then they only produce 2-3 kegs. Ganun lang kasi. So gamit lang talaga kasi nagpapamahal sa totoo Pang lang. personal use. Oo. Personal use. Para yung mga nahuhuli na nagtutulak. Ayan. Personal use lang to. Para mas mababa yung ano. Oo, ganun. Ayan. Meron bang maaari silang puntahan ng mga social media accounts or web pages sa mga taong interesado Yeah. sa craft brewing? Yan. Okay, there is a Philippine craft beer community per se, Yun, okay, which the inquiries there are not just about the festival, but it's general about like where can you find this, I want to put up my own brewery, etc., etc. That's craftbeer.ph. Okay, so Craftbeer.ph. Yeah, that's the Philippine craft beer community. But if you're the non-brewer type of inquiry, meaning you're an audience or you're like a fan or you're like a goer for drinks, okay? Kami That's yun. the MNL Beer Festival. That's one. And the other one is MNL Beer Fest. So, dalawa. So, last question. Ilang 80% ba nung ingredient ay imported? Generally, more than 50, more than half of the ingredients, more than half of the ingredients of the craft beer that you're taking is sourced overseas, sourced abroad. Okay. Kasi nga po, wala siya here sa Pilipinas. Pero yung Kaya water, siya mahal. yung water. Syempre dito yung water. Meron bang Nawasa? type na mas kinawasa lang o ano? Poso? Yeah, poso. Deep well? At least mineralized yung ano mo, di ba? Yeah, distilled. May kakaibang May flavor. lasa yun. May local flavoring. Distilled naman, distilled.
Alright. Maraming salamat, Miss Yes. Cherry Nogato. And enjoy the beers that I brought for you. There's more coming. Grabe yung lapot nga nito. Parang akong... Hindi, siguro i-balancehin mo doon mas light. Ito, Light, dark yun. mas Ay, pero kasi parang Ano ba? Bakit parang mo kasi sinimulan? Cerveza Negra. Yes. Oh. Kasi tinry mo yung dark eh. Yung Again, Simo okay. kasi ko. Ang Philippine Craft Beer Festival po ay ongoing. Nagsimula po kanina hanggang Sunday, Independence Day, mga Yotich. Oh. Opo, Kalayaan. Yan po sa Yeah. Mayflower Park ng Greenfield District sa Mandaluyong City, no? Ito po ang pinakamalaking biggest local craft beer celebration. Tandaan nyo po yan. Sa mga kamag-anak nyo, mga tropa ninyo na mahilig sa beer. Iba ang kalasingan, iba ang pagkahilig sa beer, tandaan natin yan. Pero ang naalala ko yung parking na yan, katapat niyan, police station eh. Correct. Hindi, fire station. Fire tsaka police. May police dun eh. Baka hindi ko siya So, nakita. ibig sabihin, safe na safe. Safe na safe. Safe na safe. Yan. Oo. Safe na safe. Okay, it's very safe. So, then. come with an open belly, an open, a dry throat, and an open mind. Tandaan niyo po yan. Okay. Alright, Miss Cherry, maraming salamat Thank po. you so much also. I'm also going to thank few people. Is that possible? Yes. Who made this craft beer festival also one of the things that is very, we're kind of happy because it turned out to become successful. The clubs who joined us, the Ducati Club Philippines, they supported it by bringing the bike night there for us. Okay, and of course the four brewers that we featured there. That's PCK Group, PCK Group. Encanto, Boondocks, and Crazy Carabao. They're like Yan. they're also one of the reasons bakit parang we're attracting more people to come to this event. And of course, Greenfield District kasi hosting it for us this time. Yeah. Mabuhay po ang craft Buhay, brewing. ang craft beer. Mabuhay ang Pinoy. Alright. Sa putong ito, Tito, pabati po. Ito muna Miss Cherry. Yes, of course. Okay, babatiin natin ng masarap. Okay. Sino? Ang Miss Cherry. Si Miss Cherry, pabatiin natin. Sino? Batiin ng masarap. Yes, yan. Yeah, Isang okay. masarap na pagbati. Sarni Nunes, Yes. Maku Ugadan, Princess Farole, Glenn Regalado, Habok RB Ryan. Yan. Yan. Sorry, no? Hindi namin maibibigay masarap na iniinom namin sa inyo. Bati na lang. Okay, tigasan ka. Bok, gusto mo basahin? Sige. Dumaran family galing sa Negros Occidental, si Ferdinand Quino ng Batangas. Lord Lopez with Yan an ang H. spelling. Lord Lopez. Dapat naman ng H yung Lopez. Lopez. Ng Valenzuela City. Edsel Saison ng Cainta. Si Junjun Comla ng San Pascual, Batangas din. At si Robert Morrissey ulit ng LA na may birthday bukas. Oy! Birthday ni Joby. Happy birthday, Jovi Francisco. Thank you. Happy birthday. Yan, happy birthday. Wala nang iba, kundi Si Tito Joby Francisco. Bukas. ang kuya ni Santi, si Maki Santillan, sa June 12. Yes. Kay Pinky Pabalinas, Joseph Orly Espedido, happy birthday. Aida Pentecostes, gusto ko yung apelido niya. Aba, si Nonod Kitra, nanonood. At Ano kaya gusto tawag pala kay Maki Santillan, no? Maki Santi? Maki. Si Santi kasi. Mike. Oo nga eh. Mike yun. Ayan, gabi-gabi nakikinig. Sino-sino? Ayan nga, nabanggit natin. Sige, gabi-gabi nakikinig. Neil Vivas, Uno Ferrer, Marie Orsa, Monselven, Miro Abala, Doris Miro Abala, Tumaran, naipit niya sa Katipunan. Nagtatanong kung pwede padala raw yung bote sa kanya. Easy, Ali Catroni Gripal, thank you sa pakik at At pa-cookies. cookies. Thank you po, Yeah. mga tito. Ito pala yun, may pa-cookies. Ayan. Tagay sa'yo. Miss Cherry. Tagay sa'yo, of course, Jasper Arquiza. Pinagpalit ko na yung Cardo, Dalisay. Mag-isang buwan na ang nakalipas. Inaabangan ko na lagi. Wag po! Yan. Again, Miss Cherry Genato. Tagalog yung pinabasa sa akin. Philippine Craft Beer Festival, congratulations. At Thank you ang so much. Puntahan nyo yan, ngayon din. And thank you for the Hanggang alas production 12. team and the host, of course, the gentleman who invited me in your show. Wag po. Yeah. Maraming pong salamat. Okay, mabuhay po ang beer, mabuhay ang Filipino craft brewers. Ed Rivera, Manny Mogato, Ed Lingao, Miss Cherry. Isang round pa nga. Panlaban sa COVID. Tagay! Thank you.